Mami, intindihin mo na lang. Alam mo namang sige din yung buong buhay sa atin eh. Sino nagpapalamon sa atin dito sa bahay? Galing ako sa trabaho. Ako pa yung mamamalengke. Ako pa yung magluluto para sa kanya. Si Enzo, dito lang sa bahay. Kasi ako yung magkocontrol sa sarili kong asawa. Hindi ikaw, matanda ka. Eden, nahirapan na kami mag sa ginagawa mo eh. Alos ikaw na lang lagi yung nasusunod eh. Bakit? Ako naman yung bumubuhay sa inyo, kaya ako may karapatan. Kaya wala kayong magagawa kasi mga palamunin lang kayo dito. Enzo, nasalba yung nanay mo. Ang tagal mamalengke. Gutom na ako. Baka pauwi na rin yun. Teka na Eden sakit ng tiyan ko eh. Mag-share mo na ako. Hintay mo na si mami, pauwi na rin yun. Saan ka ba galing? Ba't di na malengke? Ang tagal mo mamalengke, matanda ka? Mahirap kaya mamalengke. Ang dami-daming tao sa palengke. Ano, gugutumin mo muna ako bago ka umuwi? Kung ako sa'yo, idiretso mo na yan sa kusina. Magluto ka na. At pagkatapos mo magluto, labahan mo lahat ng damit ko. Ako na nga na malengke, ako pa magluluto? Aba, hindi ako katulong dito. Aba, hindi ka nga katulong. Pero yung anak mo, ano dito? Palamunin pati ikaw. Walang trabaho, di ba? Ako lang yung bumubuhay sa inyo. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, ako yung masusunod. Mami, bilang ka na pala. Enzo, pagsabihin mo yung asawa mo ha. Ako na nga na malengke. Ako pa aasahang magluto. Ako pa nga naglalaba. Ako pa nga naglilinis para sasabihin walang pakinabang. Palamunin tayo dito. Mami, intindihin mo na lang. Alam mo namang sige din yung buong buhay sa atin eh. Sino nagpapalamon sa atin dito sa bahay? O ano na? Umalis ka na. Eden, tutupensya mo na si mami baka pagod-tagin sa palengke. Tulungan mo na doon para mabilis maluto yung pagkain. Una ako. Sige. Ganyan, pati plato. Ang bagal-bagal magbigay. Kaya na sa'yo. Eden kanin. Wag. Mauna kayong kumain. Nga pala, darating yung tatay ko. Magsasabay na kami kumain. Kumain lang kayo dyan. Kevin. Tama na. Ang layo ng biyahe. Oh, kumusta naman? Tay, hirap na ako dito sa bahay. Galing ako sa trabaho. Ako pa yung mamamalengke. Ako pa yung magluluto para sa kanya. Tapos, ayaw pa nila ako sabay dito sa pagkain. Tignan mo naman, oh. Hindi nila ako inaayang kumain. Lagi na lang sila nauunang kumain kaysa sa akin. Pagod na ako dito, tay. Anong pinagsasabihin mo, Eden? Di ba tinutulungan ka namin dito? Teka lang, Enzo. Ang ginagawa niyo dito sa anak ko? Ha? Sa bahay hindi ko man lang yung paglinisin doon eh. Prinsesa yan doon. Spoiled na spoiled sa akin tapos dito gaganyanin niyo? Mas mabuti siguro dito na muna ako tumira para mabantayan ko tong anak ko. Ikukunin lang ako, Enzo. Kumain ka na. Tay, salamat tay ha. Sige na, kumain ka na. Akong bahala sa'yo dito. Enzo, ayoko na mauulit to ah. Sige na, kumain ka na. Amen. Enzo, hindi ba pwedeng kausapin mo yung asawa mo? Ako nahihirapan sa sitwasyon natin na ganito. Mami, alam mo namang wala akong trabaho, di ba? Tsaka kay Eden tayo umaasa. Paano pag nawala si Eden? Saan tayo kukuha ng pagkain natin?
Pero ang hirap manimbang. Hindi ko alam kung paano pakasama gagawin ko. Hindi ba pwedeng humingi tayo ng tulong sa ate mo? Mami, yun ang huwag mong gagawin. Alam mo nung pamilyadong tao na ako, di ba? Tsaka nakakaya kay ate. Kaya ate tayo aasa. Eh, paano gagawin natin? Hindi pwedeng laging ganito, Enzo. Maghanap ka ng trabaho para magkaboses ka sa mismong bahay mo. Sige, mami. Tara. Naririnig ko kayo. Si Enzo, dito lang sa bahay. Kasi ako yung magkocontrol sa sarili kong asawa. Hindi ikaw, matanda ka. Eh, Eden, nahirapan na kami mag sa ginagawa mo eh. Alos ikaw na lang lagi yung nasusunod eh. Eh bakit? Ako naman yung bumubuhay sa inyo, kaya ako may karapatan. Kaya wala kayong magagawa kasi mga palamunin lang kayo dito. Sumusobra ka na! Parang kaya-kaya mo na lang kami paikutin ng ganyan na lang, Eden. Binabaliktad mo na nga kami, Eden, sa tatay mo eh. Kami yung laging mali. Hoy! Sinisigawan niyo yung anak ko, ha? Teka, nagtutulungan na naman nila akong dalawa. Nakita mo yung asal mong yan. Kanina pinaliktad mo na kami dun sa harap ng kainan. Ngayon, sasabihin mo na naman sa tatay mo, iba na naman. Lagi ka na lang bida. Ito, nagsasabi naman ako ng totoo eh. Sige, ituloy niyo yung pangako sa anak ko. Best friend ko yung mayor dito, kaya kaya ko kayong gawa ng problema. Aiden, mas ka doon. Here. Ketan, that's ang sabi ko sa iyo. Ang hirap dito, Enzo. Hello? Mami? Hello, anak. Eh, pasensya ka na sa istorbo ko, ha? Eh, naririndi kasi ako dito sa bahay. Dito na nakatira yung... yan na ni Enzo. Ha? Oo. Eh, masyadong magulo yung sitwasyon kasi nga kung ano-anong sinusumbong ni Eden. Eh, parang dito na rin titira dahil para mabantayan niya si Eden. Hirap na hirap kami kumilos ni Enzo. Mami, bakit naman ngayon niya lang sinasabi sa akin yan? Eh bakit hindi niyo palayasin na lang yung tatay ni Eden na yan? Hindi nga namin pwedeng palayasin na basta ganun. Tinatakot nga kami dahil best friend niya nga daw yung mayor. Baka daw bigyan niya kami ng problema. Mami, huwag kayo matakot. Ha? Wala akong pakialam kahit best friend niya pa yung presidente. Hindi obra sa akin yun. Uy, Enzo, ha? Hindi ko na gusto yung ginagawa niyo sa anak ko, ha? Baka gusto niyo bigyan ko kayo ng problema. Ate, Abat nagdala ka pa ng kakampi mo? Eh tama naman ako, di ba? Kayong lahat, mga mali. At ako yung bumubuhay sa inyo. Nagtatrabaho para sa inyo para makakain kayo. Alam mo, Enzo, umpisa pa lang. Ayaw ko ng babae na yung para sa'yo. Matanong nga kita. Kung magmahal ka ba bang natitira para dyan sa babae na yan? totoo lang ate, wala na. Dahil simula nung naging kami, nag-iba yung ugali niya. Teka lang, ha? Parang pinalalabas niyo yung anak ko pang may kasalanan dito. Eh, ang nanay mo at saka itong kapatid mo ang nangaapi dito sa anak ko. Talagang yung anak mo ang may kasalanan. Yan ang sinungaling. Sandali. Talagang kasalanan niya lahat. Simula pa lang. Alam mo ba na walang visa ang kasal mo? Abogado. Dinaya ni Eden ang marriage certificate na. Peke yan. Sandali. Kung susubukan ng hiwalayin ako, wala ka ng pera matatanggap sa akin. Hindi mo problema ang pera eh. May naiwang 100 milyon ang tatay namin para kay Enzo. Enzo, sorry sa mga nagawa ko sa inyo ni Mama kasi concern lang naman ako sa inyo eh. Concern? Ngayon nagbabait-baitan ka dahil nakarinig ka ng malaking pera. Eden, hindi ko kailangan ng isang babae na walang respeto sa magulang ko. Tsaka, ano to ang nakarating sa akin na ginagamit mo si Mayor
para takutin yung pamilya ko. Totoo naman ah. Best friend ko yan si Mayor. Kaya kung ano yung gusto kong pagawa, gagawin niya. Abogado ko ni Mayor. Tingnan na lang natin kung sino yung papanigan niya sa ating dalawa. Tay, Alam mo, Eden, mas mabuti pang lumayas na kayo ng tatay mo. Enzo, itatapon mo na ba yung pagsasama natin ng ilang taon dahil lang sa ganitong problema? Problema? Magkakaroon ka talaga ng problema. Dahil kasalanan mo naman lahat ng ito, di ba? At isa pa, antayin mo yung kaso mo dahil sa pagpeke mo sa marriage contract natin. Makakaalis na kayo. Ano mo, Enzo? Totoo. Totoong may iniwag sa yung pamana ng tatay natin. At sorry kung hindi ko yung sinabi sa'yo. Hindi namin sinabi sa'yo. Dahil alam namin na mauubos lang yung babaeng yan. Kilala ko yung babae na yan. At ngayon na natauhan ka na, nagbigay ka na yun sa'yo. Ate, pasensya ka na din Kasi, nagbahalan din naman ako Saka wala akong ginagawa kasi kasal kami. Pero yun pala, peke pala yung kasal namin. Mabuti naman at natauhan ka na. Susunod kasi, kung pipili ka ng babae, kailangan yung may respeto sa'yo, lalo na sa magulang mo. Opo, ate. Mami, sorry din po Kasi inayaan kong ginagano ka ni Eden. Sana mapatawad mo ako. Wala yun, anak. Sa ngayon, makakapag-umpisa ka na uli. At sa'yo, Virgo, salamat ng marami. Kung di dahil sa'yo, hindi matatapos problema ng kapatid niya. Kayo, sabi niya tayo.